Ang asim talaga nitong ugali nitong si Karen Davila, mga kababayan. Abay, akalain nyo, lumalabas mga kababayan na mukhang minamaliit niya si Senator Rodante Marcoleta. Dahil, anya mga kababayan, sabi ni Karen Davila na kung siya ang tatanungin, kahit wala namang nagtatanong sa kanya mga kababayan, na etong newcomer daw, na neophyte, na bagong pasok na si Senator Marcoleta. Question niya mga kababayan na bakit nailagay ito bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Never daw sa history mga kababayan na nagkaroon ng ganito na ang bagong pasok biglang nailagay dyan sa pwesto sa committee na napaka-importante. Wow, wawi. Bakit, Karen Davila? Hindi ba pwede? Wala bang karanasan itong si Marcoleta sa pag-iimbestiga? Nakakalimutan mo na ba o hindi ka nanonood yung mga balita? O sadyang nang iintriga lang mga kababayan, panoorin niyo po ha. Newcomer, Senator Marcoleta, no? Who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think his story... Oh, I don't think. Sino ka? Wala kang bilang, Karen Davila. Your opinion doesn't matter because you are not a senator. Mag-senador ka muna at harangin mo si Marcoleta. Oh, mga kababayan, napakinggan nyo, I don't think. As if, no, na kailangan pang hingin ang kanyang opinion, mga kababayan, para sa mga bagay na yan. But he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. Wala kaming paki sa iniisip mo. Oh, ikaw lang na ang nag-interpret niyan eh. Na kesyo newcomer, mga kababayan, hindi na mailalagay dyan dahil in history, wala pang nailuluklok dyan. Although newcomer ito sa Senado mga kababayan, pero napakalaki na ng experience nito sa hearing sa Kongreso. Sa makatuwid, ito nga ang bida. Nung hearing ng prangkisa ng Abaya CBN mo, Karen Davila, kaya pala siguro maasim mga kababayan, no? Dahil ito si Marcoleta ang bumutata sa kanila. Sa ABS-CBN mga kababayan. Sa makatuwid, dun nga na, na well-known si Marcoleta dahil hindi nila malusutan mga kababayan. Binisto ni Marcoleta ang mga gusot ng ABS-CBN. Kaya hanggang ngayon, kahit pa'y willing na ang mga kongresista mga kababayan na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, sila na ang tumanggi. Oh, bakit kayo tumatanggi na ngayon, Karen Davila? Takot siguro makalkal mga kababayan yung mga tinatagong baho nila, lalo. Oh, dahil kahit wala pa si Marcoleta doon, nailadlad na. Oh. No? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all. Tapos, bakit ka tumaas ang kilay? Wala kang karapatang tumaas ang kilay dahil si Cheese lang ang karapatan na tumaas ang kilay. Ay, sabi ni Disney Princess Abante mga kababayan, bakit nyo kami tinatasan ng kilay, Cheese Escudero? Tumaas ang kilay ni Cheese sa'yo, Karen Davila. It's a surprise to many that a new... In fairness mga kababayan, mas mataray pa ang kilay ni Cheese kaysa kay Karen Davila. Ay, Cheese Whiz. Newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and someone said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. Nag-i-speculate na mga kababayan, gumagawa-gawa ng kwento. Tapos, para hindi sabihin na siya ang nagsabi, bibigkasin niya mga kababayan na, ang sabi ng ilan, ito daw, alam ko yan Alam ko yung ginagawa mo, Karen Davila Aminin mo na, ikaw ang talagang nag-iisip niyan. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Talaga naman mga kababayan, magaling ito si Marcoleta pagdating dyan sa investigasyon. Marami na siyang napatunayan dyan Nakita niyo naman kung paano mag-handle si Marcoleta ng mga tanong, di ba? Sino ba ang mas magaling pa kay Marcoleta dyan? Huwag niyong sabihin si Hontivirus. Inakusahan nga, nagbayad ng witness mga kababayan. Sino pa ba kakampi nyo? Si Erwin Tulfo? Yan ang neophyte. Magaling lang nga sa radyo mga kababayan. Kung issue makakabit-kabit kagaya ni Raffy Tulfo din. Pero pagdating dyan mga kababayan sa pag-handle ng Blue Ribbon Committee,
Perfect ito si Marcoleta dahil unang-una abogado siya. Alam ang batas. Senator Marcoleta is not a newcomer in the Senate perhaps, but not in the House. See? The same lang naman yun mga kababayan. Mas mahirap pa nga doon sa sa House na mag-handle ka ng isang committee dahil napakaraming pagpipilian. Oh? Tapos, star of the show pa si Marcoleta doon. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. Sige, Cheese, sunugin mo yung kilay ni Karen Davila. Ikaw lang ang may magandang kilay dito. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson. And Sino ba ang Blue Ribbon dati? Di ba si mga kababayan, yung si Tridor? Sino nga ba yung Tridor sa PDP? Si Tol Tolentino, abogado. Dapat abogado talaga mga kababayan para marunong mag-handle sa investigation. Alam ang batas. O si Marcoleta, swak na swak mga kababayan. Sino pa ba ang abogado dyan? Alam nga naman si Kiko Matsing. Si Joel Villanueva, hindi bagay sa kanila mga kababayan. Mas bagay kay it's Marcoleta the flag talaga. of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Si Karen lang naman ang isasabing bago. Veterano na yan si Marcoleta sa politika at in that case sa probe mga kababayan, investigation. Isa nga ito mga kababayan na miyembro doon sa Commission on Appointments, di ba? Ginisa na nga niya si Erwin Tulfo doon sa kanyang appointment dati mga kababayan sa pagiging DSWD. Binulat-lat ni Marcoleta na mayroong gusot itong si Erwin Tulfo mga kababayan. Di rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Meron kasing historia si Karen Davila kay Marcoleta eh. Hindi pa siguro matunawan sa kanilang prangkisa mga kababayan. Hindi mas maraming boto yung veterano Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all Pareho have the sila. same votes. Isa. And I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan nung bago, nung bata. Malapit na ito mga kababayan sa chopping board eh. Isang mali lang nito mga kababayan. Yung Duterte Black, 7 sila. Konti na lang ang kulang sa kanilang i-recruit mga kababayan. Pwede nang masibak ito sa pwesto. At sabihing mas may kakayanan. O Kaya, nakikiride on ito mga kababayan. Cheese, kung gusto mo talagang mapanatili ang political career mo, lalong-lalo na't re-electionist ka sa 2028. Re-electionist ba ito? Probably mga kababayan re-electionist. Unti-unti mong idistansya ang sarili mo sa mga kabangagan. Lalong-lalo na dyan sa admiral mo, Chis Escudero. Sana nga last mo na yung pagkipagkita mo kay Admiral nung andun kayo sa USA na may namatay pa nakasamahan niyo si Paulo Tantoco. Andun ito kasama si Jinggoy. Idistansya mo ang sarili mo sa bagoong Pilipinas. Kung hindi, inidoro ka rin, Cheese. automatic, Tandaan yung mo. mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Okay, now your colleagues, no? You have Senator Mig Zubiri, who was former Sabi ni Zubiri, lalo sila para daw patay gutom na mga kababayan, mga hampas lupa na daw sila dahil ang binigay sa kanila na committee is culture and sports. Parang ayaw niya. Culture and sports. Buti nga binigyan pa kayo president. I mean, he was ousted. You have Senator Lauren Legarda, Lacson Soto. These are senior. Tapos na ang kanilang glory. Namihasa kasi ang mga taong iyan, mga kababayan, dati na napagbigyan. Anong nangyari? Nagkalat, mga kababayan. Bigyan nyo naman ng tsansa itong sila Marcoleta. Tapos na ang panahon nyo, Soto. senators. You've worked with them Balik kayo sa One Ball University. through several congresses, and they're now in the minority. Hala, akala natin may kambal si Marcoleta, mga kababayan. Yung anak niya pala, Pareho din ang buhok, no? Sabi ni Topacio, mga kababayan, wig daw yung buhok ni Marcoleta. Wig din ba yung buhok ng anak niya? Would you Wala want to natin. change the situation and have them over to join the majority? Is that possible? No, Karen. In a democracy, you cannot dictate. In a democracy, you allow a free vote for them to decide freely. As you said yourself, the two former presidents, one of whom wanted Senate President, to
be the Senate President again, decided to be in the minority, and I respect that. Minority na sila. Yung mga nagtampo, mga kababayan, na dating mga Senate President. Una, si Soto sa One Ball University, dating Senate President nung panahon ni PRRD. Tapos yung si Zubiri, nasabing patay gutom na daw siya, mga kababayan, hampas lupa. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.